Magandang araw mga ka-agri. For today's video ay gagawa tayo ng kulungan ng broiler chicken o yung 45 days. Mag-aalaga nga ako ng 20 heads na 45 days. So yung gagamitin ko nga dito guys ay yung mga bilog na kahoy. So yung mga gagamitin ko ditong materials ay makukuha lang dito sa aming bukid. So marami nga dito mga available na native na pwedeng magamit sa paggagawa ng kulungan ng manok. So bali ang binili ko lang muna dito ay yung screen para sa sahig. So yung haba nung gagawin kong kulungan ay 2 meters. Tapos yung lapad niya, kinuha ko lang yung lapad nung screen para hindi na ako magdagdag. So malapad na rin naman siya. So tinandaan ko lang yung sukat niya sa tabi. Nilagyan ko siya ng mga kahoy para doon ako maghuhukay ng mga haligi. Ako na nga lang yung gumawa ng kulungan para hindi na ako bumayad ng labor. So, mahal na nga rin yung pagpapagawa ng kulungan ng manok. So marunong naman akong gumawa ng mga simpleng kulungan, kagaya ng kulungan ng manok, kulungan ng baboy, saka kulungan ng kambing. So sanay na akong gumawa ng ganito. Kaya tinanggal ko na nga yung screen muna para maghukay ng butas na paglalagyan ng haligi. So yung ginawa kong haligi dito ay bagas na Madre Cacao o yung matigas na, yung may ano na yung gitna. So yung taas niya ay mataas lang na kaunti sa akin. So hindi ko na siya masyadong tinaasan. Ayan, sinukat ko lang muna yung mga haligi kung pantay na. Tapos tiningnan ko lang uli yung sukat kung tama na. So yun yung sukat ng screen. Para pag nilagay ko yung sahig ay sukat na sukat lang siya. Kaya nagsipat-sipat lang ako dyan kung pantay na. So mukhang okay naman kaya tatabunan ko na yan. So medyo maulan nga pero naggawa pa rin ako para hindi sayang yung pagpunta ko dito sa bukid. So sayang nga yung isang araw. Kaya kahit maulan ay naggawa ako. So nilagyan ko nga rin siya ng maliliit na bato para mas matibay. Para pagpapako hindi gagalaw yung poste, yung haligi. So dinasi ko lang siya gamit ang isa pang kahoy. Kasi malambot yung lupa. Kaya kailangan dasik na dasik. Pagkatapos ko ang tingnan kung pantay na, dinasi ko na lahat. So naisipan ko nga mag-alaga ng 45 days. Dito ko ilalagay yung mga kinikita ko sa TikTok sa pagiging affiliate. So hindi pa nga ako sanay mag-alaga ng ganito kaya magsisimula muna ako sa 20 heads. So bali yung pag-aalaga ng 45 days ay nanonood lang ako din sa YouTube kung paano yung tamang pag-aalaga. So hindi rin masyadong mahirap yung market niya kasi pang araw-araw din kailangan yung pang-ulam kagaya ng manok. So nagputol na rin ako dyan ng parang paluko. Yan yung pinakang frame nung lalagyan ng bubong. So ako lang din nga kumuha ng mga kahoy na ginamit ko dyan. Nga yung mga bilog lang. Yung tawag sa amin yan ay kalap. So yun ang kagandahan dito sa amin guys sa bukid ay maraming ang pwedeng gamitin na mga kahoy saka pambubong. So ang ibububong ko nga dyan guys ay anahaw. So marami ding anahaw dito sa amin sa bukid. At ako lang din nga ang kukuha. So yung gastos ko pa lang dyan ay yung screen saka pako. So mas makakatipid ako kung ako din yung gagawa at saka native lang yung mga gagamitin ko.
Sinunod ko nga dyan yung isa pang kahoy sa gilid. So ito yung frame ng bubong. So dapat mas mababa yung nasa gilid na kahoy. So sinukat ko lang din yung taas nung pinakang cage niya. So sakto lang kasi hindi naman masyadong kataasin yung mga manok. Pagkatapos ay nilagyan ko na rin ng mga kahoy na pahaba. So yan yung pagpapakuan ng kawayan na paglalagyan ng anahaw. Kinuha ko nga lang yung sukat ng gitna at nilagyan ko lang siya nung katamtamang space ng kahoy. Yan nagkaka-korte na yung aking kulungan ng manok. Tapos tinanggal ko na rin yung mga lagpas dun sa frame. So yung mga dulo magagamit ko pa rin yan sa paglalagay ng frame ng cage. Pagkatapos ay nilagyan ko na rin nung isa pang kahoy sa gilid para ito yung pinakang ano niya, bubong sa harap. So hindi ko siya masyadong tinaasan para kapag malakas yung ulan o kaya bumagyo, hindi siya ampiya sa loob. Saka hindi masyadong madaming anahaw yung makukonsumo niya. So ayan, malapit na nating matapos yung frame ng bubong. So ito yung mga ginamit ko dyan sa gilid ay yung mga pinutol ko rin dun sa isa para mas matipid sa kahoy. So yung kahoy na yan guys, ang tawag dito sa amin sa Quezon ay anilaw. So maganda yan kapag natuyo, makunat. Tapos kapag pinakuan, hindi siya yung nabaak. So napakadaming ganyan dito sa amin sa Quezon. So yun yung ginagamit ko sa mga paggagawa ng mga kulungan ng aming mga alaga. Tinanggal ko lang din yung mga dulo para maganda na siyang tingnan. Tapos nilagyan ko rin ng kahoy sa pinakang tuktok. So dyan ko ilalagay yung saklob na anahaw para hindi siya tumulo. So yung paggagawa nga ng mga kulungan at ng kubo ay parang nung bata pa ako nanonood lang ako sa tatay ko sa paggagawa. Ayun, parang natutunan ko na lang din siya. Ayan guys, may korte na yung ating kulungan ng manok. So ayan guys, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo yung part 2 ng ginagawa kong kulungan ng manok. Happy farming mga ka-agri. Maraming